Magandang araw muli mga kapatid, mga kababayan. Ang topic naman natin ngayon tungkol dito, dun daw sa 18 Marines na lumabas. Ito mga ano na naman to, mga pakawala nitong si Mike Defensor. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. At malamang, pag hinalungkat ang ano nito, ang mga detalye nito, baka pati itong si Singson Dawit na naman dito. Anyway, naglabas sila ng kanilang sworn statement at ang nagbasa niyan itong si Attorney Baligod. Na akala ko nung una napakatinong tao. Ngayon, lumalabas doon sa mga kanilang mga claim na namigay na distribute ng mga pera, hindi sila nag-compute ng maigi. Hindi nila pinag-aralang maigi yung kanilang mga testimony na ibinandera nitong si Attorney Baligod. Lumalabas na napakalaki ng amount, ilang truck ang magdadala niya kung ganyang kalaking pera ang kanilang ilalabas. Nasa 800 billion daw. Hindi po pwedeng mali-mali talaga yan, truck. Baka train pa. I'm just wondering, kasi mind-boggling yung when we speak of large maletas, ang sabi nila 50 million to 70 million. And we computed yung 805 billion. Alam nyo ba kung gaano karaming large maletas? Hawag na yung medium, saka yung paper bag at saka yung expandable envelope. Large maletas pa lang. Alam nyo kung gaano karami? At least 13,400 large maletas. My God. Anyway, isa pa nilang claim na nagbigay daw sila ng pera ng $2 million dito kay Trillanes na talaga namang vehemently in denial yung mama. At sa tingin ko naman talaga imposible mangyari yan. Pangalawa, tama ang argumento nitong si Sunny Trillanes. Ang peso po, kung ipagpapalit nyo ng dolyares yan, kahit na anong amount pa yan, well recorded yan. Kahit na sabihin mong $100 lang yan ang kapalit ng iyong peso. Naka-record yan, pati yung serial number niyan. Kaya imposibleng ang halagang $2 million ay ipapalit mo kung ikaw ay marunong at ikaw ay matalinong tao, ipagpapalit mo yung peso sa dolyares para gamitin sa panglalagay or pagkurap ng mga opisyal. Imposible yan dahil napakadaling matrace niyan. Bobo! Ito si Attorney Baligod. Paano mong ididepensa yan, yung ganyang klaseng argumento? At sinasabi pa nga ni ni Senator Trillanes na I vehemently deny na meron ako natanggap na $2 million o kahit na anong halaga mula kay Saldico para sa mga ICC investigations o kahit sa anumang mga galaw o kung anuman. So wala po tayong natatanggap na pera. Ngayon, ito po, yung galawan na yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Ito po, dahil dyan, ako po ay magpa-file ng cyber libel cases against Levi Baligod, kay Mike Defensor, Jay Sonsa, at doon sa mga dating sundalong na humarap kanina. Dahil hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Ito lang, common sense lang po ito $2 million daw. Paano mo ilalabas yung $2 million na cash? Hindi mo maisip di ba? Pero pilit na pilit Kailangan nilang idikit para lang madungisan. Especially ngayon, na ongoing yung confirmation of charges hearing. tama naman ang tanong dito ni Senator Trillanes kasi paano mo nga na may lalabas yung napakalaking amount ng dollars? May limit yan pag lalabas ka ng bansa. Ang pinaka-maximum limit niyan $10,000 lang. At pangalawang tanong, bakit mo ipinagpalit sa dollars kung yan ay panggastos na gagamitin dapat ng mga ICC employees dito or ICC investigators? Ang gastos naman dito sa Pilipinas ay hindi dollars kundi pesos. Kaya conflicting talaga, wala talagang pinagbabasihan yung mga allegations nitong mga kasama nitong si Attorney Baligod. Ang sabi kasi panggastos daw yan ng mga taga-ICC. Bakit kinonvert sa dollar?
Pero kung yan naman ay iuuwi, sasabihin mong lagay sa mga mga investigador ng ICC, paano mo nga naman ilalabas yung ganyang kalaking amount kung dadalhin sa bansa nila? Pangalawa, bakit US dollars? Euro ang ginagamit doon sa bansa ng mga investigators ng taga-ICC. Ang labo talaga ito si Baligod. Banat ng banat, hindi nag-iisip. Bobo. At ang nakakatawa pa rito, nung in-interview siya nitong sila Ed Lingaw, nagkabuhol-buhol ang sagot niya. Tungkol nga dyan sa pera. Meron siyang sinasabi na $2 million na nung tinanong siya ni Miss Ami, wala namang connect yung dolyar na yan papunta doon sa mga ICC investigators. Wala naman siyang pruweba na yung pera na yan ay nakarating nga doon sa mga tao or doon sa mga ICC investigators. Wala. Putol yung kwento niya tungkol doon sa dolyares na yan. Basta ang sinasabi niya, wala naman doon sa testimony or wala doon sa sworn statement ng mga Marines na yan na sila ay nagbigay ng pera or si Trillanes ay nakita na nagbigay ng pera sa mga ICC agents. Wala. Pero ang pinakamalaking katangahan na ginawa nito sa Baligod, ito, yung nakakatawa talaga na pagkakamali na ginawa niya. Halatang halata na talagang gumagawa lang sila ng kwento, gumagawa ng propaganda para ihabol dito doon sa EDSA rally. Baka sakali nga naman magkagulo dahil doon sa kanilang mga inilalabas na mga balitang walang katotohanan. Ang nakakatawa sa lahat, ito, labas na labas ang katangahan at kabobohan nitong si Atty. Baligod. Nung tanungin siya na bakit kasama si Laila de Lima, nabibigyan ng pera nitong mga Marines daw. Hindi pa naman, wala pa naman sa pwesto itong si Congressman Laila de Lima noong mga panahon na yan. At ang pinakamasaklap, ang pinakanakakatawa, inamin niya, nag-a-apologize siya. At malamang daw yan ay pagkakamali niya. Pagkakamali niya na naisama niya ang pangalan ni Laila de Lima doon sa listahan, doon sa sworn statement na siya pala ang gumawa. Nakakahiya ito. Lawyer ka pa naman, dapat madisbar ka. Gagawa ka ng isang pagbibintang sa isang taong katulad ni Laila de Lima na ang basihan mo pala ay kasinungalingan. Gawa-gawa nyo lang ang kwento at ngayon nag-a-apologize ka. Katangahan, kawalang hiyaan at halatang halata na gumagawa lang kayo ng gulo. Baka sakaling mapababa nyo si PBBM, baka sakaling masakyan kayo ng mga nagrarally dyan sa EDSA nung panahon na yan. At eto, katangahan mo talaga, Atty. Baligod. Nag-a-apologize ka, humihingi ka ng tawad kay Laila de Lima dahil obviously nagkamali ka talaga. So yung mga kiniklaim nila, putol-putol. Yung sinasabing mali-maletang pera, putol-putol din doon sa mga kwento nila. Yung sinasabi nila na nagdala ng pera doon sa bahay ni PBBM sa Ilocos, mali rin. Hindi naman daw doon yun. According doon sa mga supporters ni PBBM, wala namang bahay doon si PBBM. Mali daw yung lugar na kung saan sinasabi nila na doon sila nag-deliver para kay PBBM. Alam nyo, itong ginawa nila, obviously, destabilization lang po ito. Dahil sa tingin ko, nagpakawala ng malaking pera dito. Hindi natin alam kung kampo nila Duterte or baka may tulong dito ang China. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung kanino nang galing, pero definitely may nag-finance dito. Para saan? Para po i-destabilize, para i-discredit ang ICC. Kasi nga, very timely yung ginawa nila doon sa confirmation of charges sa ICC. At yung palabas na impeachment case ni Sara. So, wala na silang maisip na gagawin. Natataranta na ang kampo ni Sara Duterte dahil maglalabasan na po yung mga ebidensya against her. Lalong-lalo na po yung sinasabi ni Senator Trillanes na mga bank accounts ni Sara Duterte. Kaya hindi na malaman ni Sara Duterte ang kanyang gagawin. Kaya meron na siyang ginawa na namang panibagong ganito, panibagong aksyon na magpapagulo. Akala nila, itong gagawin nilang aksyon na ginawa pa sa Club Pilipino, akala nila makaka-trigger ng gulo.
Wala na kung ano-ano naisip nitong kampo ni Sara Duterte. Magkagulo lang, masira lang yung gobyerno para lang makaligtas siya sa mga kaso niya at magpatuloy yung kanyang iniisip na candidacy sa 2028. Or, pag nagkagulo, napababa si PBBM, siya ang uupong presidente. Ito yung mga ginagawa nilang suntok sa buwan. Opo, mga suntok sa buwan na lang ito, mga last-ditch effort para guluhin ang bansa nang sa ganon mapababa nila si PBBM at mapaupo sa presidency itong si Sara Duterte. Kahit na wala sa tono, kahit na wala sa direksyon, kahit na mali-mali yung mga pinagsasabi, ginagawa na nila dahil natataranta na silang masyado. Ang tanong nga lang dito, kanino nang gagaling ang funding nito? Your guess is as good as mine. Pero sino ba ang unang makikinabang pag nagkagulo at assuming nga napababa si PBBM sa Malacanang? Di si Sara Duterte, yun na po ang kinikilos nila eh. Yung mga yung mga desperate effort na ang ginagawa nila. Desperado na sila dahil gusto nilang mahadlangan yung pag-iimbestiga doon sa impeachment cases ni Sara Duterte at isinama na yun ang nagpa-complicate dito sa ginawa nilang kalokohan eh. Isinama nila doon sa kanilang kwento yung corrupt daw ang ICC. Doon nagka-leche-leche kayo. Hindi talaga well-planned, hindi pinag-aralang maigi yung kasinungalingan ninyo. Ang daming anggulo na hindi nagdudugtong. Hindi nagdudugtong yung mga kasinungalingan nyo. Kaya ngayon, maghanda kayo. Baligod, maghanda ka, Mike Defensor, dahil magdidemanda itong si Sonny Trillanes sa mga pinaggagawa niyong kalokohan. Nung na-interview ko pa sa TV, akala mo kung sino kang malinis. Pero wala sinasabi mo, hindi ka naman daw, hindi ka involved dyan, pero alam na alam mo kwento, detalyado. Dinetalye mo kung paano nag-umpisa, paano nakarating ang mga Marines sa paggawa ng mga sworn statement. Kabisado mo eh. So, ibig sabihin, unang-una pa lang, alam mo na ang pagplano nito. Kabisado mo paano ipagtatanggol yung mga sundalo ko, no? Na ang marami pala dyan, mga dishonorably discharged. Ibig sabihin, talagang masasama ang record. At meron pa dyan, hindi naman talaga miyembro ng Philippine Navy. At lahat ng yan, sinasabi nga rin, ay mga retirado na. Dahil siyempre, wala naman talagang papatol sa inyo ng mga nasa serbisyo pa. Dahil puro kalokohan ang pinaggagawa nyo, walang papatol na mga personnel sa militar na isusugal ang kanilang karir para dyan sa kalokohan ninyo, para pababain si PBBM, isusugal ang kanilang karir. Kaya ngayon, malaki ang problema nyo dahil nagkabuhol-buhol. Sinugal nyo talaga eh. Alam nyong hindi planchado itong ginawa nyong kasinungalingan, pero ginawa nyo pa rin siguro sa pagpupumilit nitong si Sara Duterte para wag matuloy ang kanyang impeachment case na uumpisa na ang investigasyon. Yun ang unang-una niyang pinipigil. Idinamay na lang yung ICC para i-discredit, para sabihin corrupt din, para galitin nyo ang taong bayan. Nagbabaka sakali kayo na mag-react yung mga tao dyan sa EDSA, doon sa anibersaryo ng People Power. Iniisip nyo na magkakagulo at ultimately, iniisip nyo, bababa si PBBM. Sobrang suntok sa buwan ang ginawa nyo. Sobrang suntok sa buwan. Desperado na kayo. Pati itong si Mike Defensor, desperado na makinabang dito sa mga ganitong pagkilos. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo. Pakishare na rin po nang sa ganon ang ating munting channel ay matulungan upang lumago. Thank you so much, ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.